kailanman. Kung tayo Ayan po ang ating vision board. Unti-unti lang napupuno. Mga kapatid, isa sa pinakamagaling na aktres sa history ng telebisyon at pelikula sa buong Pilipinas. Isang babaeng minsan ang sinubukan ng tadhana sa pagkawala ng kanyang minamahal na asawang, isa rin sa pinakamatalik kong kaibigan. Isang taong bumabangon at nagsisimula muli. Ang aking kapatid sa industriya na walang kakupas-kupas, ang ganda at galing. Please welcome Miss Lorna Tolentino! Oh, ano ba naman yan? Ano ba naman yan, di ba, ate? Yes. Ate, pag naabot ko talaga yan at nahiram ko to, kumasya ako. Naku, magpapaparty ako every month. Okay. Ate, thank you very much for guesting here. Napakaganda ni Miss Elsie, di ba? Super! Hindi diretso na ako, ha? Never ko natanong sa ito eh. Paano mo na-survive at ano ang ginawa mo nung first night mo na nawala si The Boy? Yung first night na umuwi ako after ng wake, siguro sa Wake sobrang... pa lang, te, hindi pa yung... Kasi hindi naman ako umuwi. Doon ako nagstay talaga sa Heritage yung time na yon, kasama ng mga bata. So, after noon, nung umuwi na, hindi ako iniwanan ng mga friends kasi nga iniisip ko nga kung babalik ba ako sa bahay, baka masyadong hindi ko kayanin. Pero ang suma total, kailangan dun pa rin eh. Ganun din. So, ganun din ang mangyayari. Mabuti pang head-on na. Mga 2 or 3 days pa lang nawawala si The Boy dito? After ng wake niya. Mga 1 week na? Oo, actually 5 days, 6 days. On the 6th, ayun. Pag-uwi, so nandun sila, pero wala naman, okay lang. Na-miss ko talaga yung katabi ko siya, but then, dun ako, ang advice ni Tita Susan, dun ka magstay kung saan yung part na dun siya nahihiga. Yung side niya ng kama. Yung side niya ng kama, para hindi mo maramdaman. So dun ako natulog sa side niya. Yun. So that was what about... That was the first night. What about the very first time na wala yung friends na? Wala na. Parang you were, syempre kasi parang life has to go on, go back to normal. Pero ganun pa rin kasi hanggang ngayon. Madalas kausap ko siya pagising ko, bago matulog. Nag-good night ka pa rin. Bago matulog, tapos nagpe-pray ako sa kanya na parang i-protect kami, siya na bahala. Parang meron na akong masyadong kakampi na magmumulit kay Lord na huwag mong pabayaan ang pamilya ko, mga anak ko, ang apo ko, na alam ko nandyan siya all the time. Okay, Ate LT, speaking of moving forward na tayo, dahil alam ko kasi sa pag-move forward mo, kasama pa rin si The Boy niya. Like you said, kinakausap mo pa rin siya. Pero sa pag-move forward mo, may mga bago ka namang na-discover na gusto mo palang ginagawa. Alam ko na like gardening. Nagulat ka ba? Kasi you never tried it before. Kasi ngayon, yung siguro dahil sa yung changes, hormonal changes natin, yung dumating yung time na tamang-tama naman na parang gusto mo na yung healthy lifestyle. Yan, so meron ka rin at the same time business. So I'm so happy na yung best friend ko si Telly and yung husband niya si Arnel, nag-decide sila na bumalik dito. And then nagkaroon kami ng corporation, may nag-farming, and then may poultry na inspired, yung poultry na inspirasyon niyan si Isabel Rivas. So yun talagang sa bakit mga inspirasyon si Isabel, ate? Kasi siya yung unang-una nagsimula na pinakita niya sa amin na yung farm, dati pag malungkot ako, tumatakbo ako sa Zambales, doon ako kay Isabel, nung mga wala pa akong ginagawang trabaho, nandun ako sa farm niya together with the kids. Yan, doon kami, tinitingnan ng mga nature, yung bundok, tapos doon kami nag-unwind ng yung lahat ng grief na dinaanan namin. Nandun siya, together with the friends. Akala ko nga sa Zambales kami makakabili ng farm, but then
ito nga, sabi ko, mas malapit, mas madaling puntahan. Saan ito, ate? Sa General Aguinaldo, Cavite. Cavite lang, Cavite. malapit lang. So, 2 hours. Ay, dyan mo ako niyayaya. Yes. Oo, 2 hours lang. 2 hours. So, meron ka maximum mga... na yun. Meron pang ano yun, may kasama pang Traffic. tigil-tigil at saka traffic yun. Tsaka bili-bili sa stasyon ng whatever. Yan. So, ate, ito meron ka mga manok, ano pa? Meron sa farming, we tried kamatis, meron kaming bell pepper, meron kami, ngayon, change na kasi ibang cycle na. So, iba naman yung itatanim namin. May papaya, may pinya, may buko, syempre, nandun, may santol. Alam mo ba't ako natutuwa? Kasi we just recently got into farming. Si Kiko naman, meron siyang first project na sobrang siyang devoted. Feeling ko mas in love siya doon ngayon kaysa sa akin. Dahil talagang, ang aga-aga wala ng asawa ko. Pagdating, I came from the farm. Si Farmer Kiko. Doon naman sa Alfonso, Cavite din. Okay, so, wala pa kaming manok, ate. So, mag-share tayo. Minsan doon kami, minsan naman doon kayo. Please. Okay. Ayan, anong klaseng saya ang binibigay sa'yo ng iyong apo na inaanak ko? Sobra talaga. Kasi baby girl. It's a baby girl, but exactly kamukha ng tatay niya. Oh, may gulay, anak po ni Rap. Oo, 80% yung sa family, 20% sa Go family. Yun yung si Liana, the mother. I'm so happy kasi talagang makikita, 5 months na siya nung April 11. So, ngayon medyo marami na siyang sounds, nakakakilala na, yung laughter niya, may temper, makikita mo na lahat. Anong gusto mong tawag sa'yo? Lola. Lola talaga. Para wala nang lito. Hindi na malilito. Lola talaga. And because actually, sa kanya ko siguro na, yun ang naging inspirasyon. Ang gusto ko makita tong lumalaki. Kaya nag-ensayo ko, nag-start ako ulit mag-gym. Thank you. Babanggitin ko na. Thank you to Bok Santos, my trainer. And then... How long, ate, in a day? Nakaka-14 sessions pa lang ako. But 1 hour? 2 hours a day? 1 hour a day. How many times a week? At least 3. Okay, sisikapin ko. Gumaya kay. Oo, ate. Oo, ate. Oo, ate. But before ako nag-gym, nag-yoga ako. Percy. Anong nilulook forward ng isang Lorna Tolentino sa kanyang buhay ngayon? Ang sagot po niya sa ating pagbabalik dito lamang po sa Sharon, kasama mo, kapatid. Yung mga friends naman, pag lumalabas, may parties, talagang makikita mo, sino pa makakapasok para makipag-hi?